Bago siya ginahasa matagal na siyang patay sa loob. Yan ang sinabi ni Aling Marita, ang matandang hilot sa Sitio Ligaya, noong tinanong siya kung bakit biglang nagkaganon si Eliza, ang dalagang tahimik, mahiyain, at halos hindi mo maririnig ang boses kahit magkausap na kayo. Hindi siya kagandahan sa paningin ng marami. Maitim, payat, kulot ang buhok, at laging nakayukong tila takot sa liwanag. Pero may kung anong lalim sa kanyang mga mata, parang may dagat ng sakit na hindi mo maintindihan hanggat hindi mo nararamdaman. Si Eliza ay lumaki sa isang barong-barong sa gilid ng masukal na gubat. Inulila siya ng ina sa edad na 7. Ang sabi ng matatanda, nawala raw ang kanyang ina sa dilim ng gabi, iniwan ang anak na tulog, at hindi na muling nakita. May mga bulong noon na may lahi raw silang aswang. Pero sino ba naman ang maniniwala? Sa hirap ng buhay, ang tsismis ay parang panandaliang libangan ng mga walang makain. Lumaki si Eliza sa pangangalaga ng isang tiyahin na halos hindi siya pansinin. Binigyan lang siya ng bubong at kanin, pero hindi ng pagmamahal. Walang masyadong kaibigan si Eliza. Ang tanging palaging kasama niya ay si Mika, isang batang nakatira sa karatig na bahay, na masayahin at walang takot makipaglaro kahit sa pinakakakaibang tao sa baryo. Alam mo, Liza, sabi ni Mika minsang nagtatakutan sila habang nasa ilog, kung totoo ngang may lahi kayong aswang edi ang astig nun. Ako gusto ko nga maging manananggal eh. Napatawa si Eliza ng mahina. Yun ang unang beses na nakita siyang ngumiti. Pero hindi nagtagal, nagsimulang may mga bagay na hindi maipaliwanag sa kanilang lugar. Isang gabi, habang pauwi si Eliza galing sa pangangalakal ng bote't bakal, may narinig siyang kaluskos sa likod ng damuhan. Sa una, inakala niyang daga. Pero nang tumingin siya, may aninong dumaan sa gilid, hindi tao, hindi hayop. Malaki, mabigat ang hakbang, at may kakaibang huni sa lalamunan. Napatakbo siya pauwi, pero mula noon, palagi na siyang may nararamdamang parang may sumusunod sa kanya. Parang may matang laging nakatitig. Kahit sa panaginip niya, may isang babaeng duguan ang mata na laging nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto. May sumusundo sa'yo, sabi ng isang albularyo sa kanya. Hindi mo pa kilala kung sino ka talaga. Ngunit bago pa niya maintindihan ang lahat, dumating ang gabing bumaliktad ang mundo ni Eliza. Isang lasing na grupo ng kalalakihan, 3 sa kanila mga anak ng may kaya sa lugar, ang nahuli sa sisi na sumunod sa kanya sa madamong bahagi ng bukirin, kung saan siya palaging dumadaan pauwi. Walang ibang kamera sa mismong lugar. At kinabukasan, natagpuan na lang si Eliza sa tabi ng ilog, basag ang labi, duguan ang damit, at walang malay. Tahimik ang baryo. Walang umimik. Walang nagreklamo. Walang lumapit. Dahil ang mga anak ng may kaya, imposible raw gumawa ng ganon. At si Eliza, isa lang siyang batang hamak na wala namang saysay sa lipunan. Pero hindi lahat ay hindi nakapansin. Mula noon, nag-iba ang kilos ni Eliza. Hindi na siya tahimik. Hindi na siya iyakin. Tahimik pa rin siya, pero hindi na siya takot. May lamig na sa kanyang mga titig. Para bang may nagising sa loob niya. Gabi-gabi, may naririnig akong iyak sa bubungan, sabi ng tiyahin niyang si Aling Delay. Pero walang tao sa taas. Tapos minsan, nakita ko siyang nakaupo sa bubong nakatingala sa buwan nakangiti. Nang dumalaw si Mika, pinansin niyang hindi na pareho ang kaibigan niya. Eliza, tanong niya. Okay ka lang ba? Hindi na ako si Eliza, sagot ng dalaga. Pero ayos lang ako. Kinagat ng lamok ang balikat ni Mika ng sandaling yon. Nang tinignan niya ang braso niya, may marka siyang hindi kagat,
kundi gasgas na hugis kuko. Mabilis lang. Parang hindi sinadya. Pero pag-uwi niya, hindi siya makatulog buong gabi. Nakita niya sa bintana ang dalawang mata, pulang-pula, nakatitig sa kanya. Nagsimula nang mamatay ang mga hayop sa paligid. Isa-isa, ang mga alagang manok, aso, pusa, natatagpuan sa likod bahay, wala nang dugo sa katawan. Sariwa pa, pero tuyot ang loob. At sa bawat pagpatak ng gabi, may umiiyak sa tapat ng bahay ng mga lalaking dati sangkot sa panggagahasa. Isa sa kanila, si Miguel, ay nakita ng kanyang kasambahay na sumisigaw sa gitna ng gabi. "Isinusumpa mo ako. Hindi ko alam na ganun ka. Hindi ko alam, patawad." Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan siyang nakabitin sa puno ng santol, pero ang leg niya, para bang hindi lang basta sinakal, parang may puwersang binali ang buto niya sa loob. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad si Mika pauwi, may narinig siyang mahina, basag-basag na tinig mula sa gilid ng gubat. "Mika, halika." Boses ni Eliza. Pero nang tumingin siya, may nakita siyang hubog ng katawan sa dilim, mahaba ang buhok, balot sa putik, at nakatayo sa ilalim ng buwan. Mapula ang mata, at parang may pakpak na pilit tinatago sa likod ng kanyang duster. "Mika," ulit ng tinig. Totoo lahat ng sabi nila. Pero hindi mo pa alam ang lahat. Bago pa siya makalapit, isang malakas na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang mata niya, wala na ang anino. Pero sa kanyang kamay, may nahulog na hibla ng buhok, itim na parang uling, at mainit sa palad. At doon, nagsimula ang takot ni Mika, dahil alam niyang hindi na ito basta kwento lang. Hindi ito alamat. Hindi ito kathang-isip. Ito ang ganti ng ginahasang dalagang inilahing aswang. At ang simula pa lang to, simula ng gabing yon, hindi na muling naging normal ang buhay ni Mika. Paulit-ulit sa isip niya ang nakita niya, ang anyo ni Eliza sa ilalim ng buwan, ang pulang mga mata, ang malamig na boses na tila may halong lungkot at panganib. Kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili na pagod lang siya, o bunga lang ng takot, hindi maalis sa balat niya ang kilabot. Lalo na tuwing nahahawakan niya ang hibla ng buhok na nahulog mula sa anino, itim na parang uling, pero mainit sa palad, parang may buhay. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Mika na hanapin si Eliza, pero tila naglaho ito. Wala na sa barong-barong nila, at pati ang tiyahin niyang si Aling Deli ay umalis na rin. Ang sabi ng mga kapitbahay, nilagnat ng malala si Aling Deli at sinugod sa Maynila ng isang kamag-anak, pero walang makapagsabi kung saang ospital. Habang lalong lumalalim ang gabi sa Sitio Ligaya, lalong dumadami ang hindi maipaliwanag na nangyayari. Isang batang mangingisda ang natagpuang nanginginig sa dalampasigan. Wala raw siyang maalala, pero puno ng kalmot ang kanyang likod at balikat. Isang matandang lalaki naman ang biglang nabaliw, nakita raw niya ang kanyang yumaong asawa na lumalakad sa gitna ng palayan, pero nung nilapitan niya, naging baboy ramo ang anyo nito at sumugod sa kanya. Ang mga matatanda, tahimik. Hindi sila nag-uusap pero ang tingin nila sa isa't isa ay puno ng takot. May mga dasal sa gabi, may mga asin sa pinto, at bawal nang lumabas pagsapit ng 7:00 ng gabi. Habang bumibigat ang misteryo, unti-unting nahukay rin ang nakaraan ni Eliza, dahil si Mika, kahit takot, ay hindi nakatiis. Pumunta siya sa matandang albularyong si Mang Kanor, na matagal nang hindi nakikita sa baryo. Nakitira ito sa gilid ng bundok, sa isang kubong puno ng halamang gamot at palaspas. Kung gusto mong malaman ang totoo, ani Mang Kanor habang tinutunaw ang dagta ng isang kakaibang halaman sa lumanyang palayok, handa ka bang saktan?
Hindi po ako ang tinutulungan ko, kundi ang kaibigan ko, sagot ni Mika. Si Eliza po. Napahinto si Mang Kanor. Tumitig sa kanya ng matagal. Hindi mo siya dapat nilalapitan, iha. Ang dugo niya ay hindi na gaya ng sa atin. At doon, inilahad ng matanda ang lihim na matagal nang nakatago sa Sitio Ligaya. Noong panahon pa raw ng mga Kastila, may isang aswang na babae na nakipag-isang dibdib sa isang sundalong banyaga. Lahi ng mandirigma ang babae, sinasabing anak siya ng isang diwata at isang halimaw na nilapastangan ng mga tao. Itinakwil siya ng kanyang sariling lahi, kaya't nagtago siya sa mga kabundukan. Nang mamatay ang asawa niyang sundalo, isinumpa niya ang sarili, ang lahi niya ay magtatago sa mga tao, lilingon lamang sa kadiliman kapag sila'y ginising ng matinding puot. Ang lahi niyon, ayon kay Mang Kanor, ay hindi lubos na aswang, hindi rin lubos na tao. Sila'y mahimbing na natutulog hanggang sila'y saktan. Si Eliza, anya, ay bunga ng lahing yon. At sa nangyari sa kanya, ginising mo ang dugo ng halimaw na natutulog. Hindi makapaniwala si Mika. Ngunit bago siya umalis, binigyan siya ni Mang Kanor ng isang mutya, isang maliit na kabibe na tila gawa sa gintot abo. Huwag mong iwawala. Ito lang ang kayang pumigil sa kanyang lubusang pagkagising. Pumigil kanino? Tanong ni Mika. Ngunit hindi na sumagot si Mang Kanor. Bago pa man siya tanungin muli, isinara nito ang pintuan ng kanyang kubo. Sa gabing iyon, napaginipan ni Mika si Eliza, nakatayo ito sa gitna ng isang kuweba, hubad ang paa, duguan ang damit. Sa harap niya, may nakaupong nilalang, isang babaeng may mahahabang kuko, balat na parang uling, at buhok na umaalon sa hangin kahit walang ihip. Tila may pakpak ito na parang balat ng paniki. Nang tumingin ito kay Mika, nagsalita ito sa wikang hindi niya maintindihan. At pagdilat niya sa kama, basa ang kanyang unan, at nasa palad niya ang mutyang kabibe, umiinit. Kinabukasan, nagdesisyon siyang balikan ang gubat. Kung saan niya unang nakita si Eliza. Minsang huminto siya sa isang punong balete, may biglang lumitaw na matandang babae, kulubot ang balat, pero maliwanag ang mata, at tila hindi naapektuhan ng liwanag ng araw. Hindi pa huli ang lahat, bulong nito. Pero kung gusto mong tulungan siya, dapat mong alamin kung sino ka rin. Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang siya ang may lahi na nakatago. Bago pa siya makapagtanong muli, biglang naglaho ang matanda, at ang paligid ay tila lumamig. Bumalik si Mika sa bahay, nanginginig. Pakiramdam niya, hindi lang si Eliza ang may binabagabag ng madilim na nakaraan. Kinagabihan, habang hawak ang mutya, nagsimulang tumibok ito sa palad niya, parang puso. At sa sulok ng kanyang isipan, may tinig siyang narinig mahina, pero malinaw, magkakapatid ang ating dugo. Napalingon siya sa salamin. Sa kanyang mata, ilang segundo lang, parang may pulang aninong dumaan. Hindi niya alam kung sino na ang dapat niyang pagkatiwalaan. Hindi kung sino si Eliza, kundi kung sino siya. Gabi-gabi na lang, hindi na matahimik si Mika. Simula noong narinig niya ang tinig sa isip niya, magkakapatid ang ating dugo, pakiramdam niya'y may pader na unti-unting bumabagsak sa paligid ng dati niyang mundong tahimik at payapa. Hindi na siya makatulog ng maayos. At sa bawat madilim na kanto, may nararamdaman siyang presensya na hindi niya maipaliwanag, parang may matang laging nakasunod. Isang gabi, habang nasa bubong siya ng bahay nila at tahimik na nagmamasid sa buwan, naalala niya ang ama niyang matagal nang nawala. Bata pa lang siya nang iniwan sila nito. Ang sabi ng nanay niya, kinailangan daw mag-abroad. Pero lumipas ang mga taon, walang sulat, walang padala, walang balita.
Sa kaloob-looban niya, may galit siyang hindi maipaliwanag, hindi lang sa ama, kundi sa sarili niya, sa mundo, at ngayon, sa nangyayari sa paligid niya. Bakit ako? Bulong niya habang hawak ang mutya. Bakit ako ang kailangang makialam? Gusto niyang tulungan si Eliza, kaibigan niya ito, halos kapatid. Pero paano kung totoo ngang may lahi silang hindi dapat guluhin? At paano kung siya rin ay hindi na rin normal? Isang araw, habang pauwi galing palengke, may napansin si Mika sa may kalsadang malapit sa sapa. Isang batang babae, madungis, payat, tila nawawala. Nilapitan niya ito, ngunit bago pa siya makalapit, biglang nag-iba ang anyo ng bata. Ang balat nito'y naging kulay abo, at ang mga matay naging itim na walang puti. Hindi siya nakagalaw sa takot. Ang bata, o kung ano man iyon, ay ngumiti sa kanya, mabagal, malalim. Nakikinig siya sa'yo, sabi nito. Hindi ka na makakatakas. Pagkurap niya, nawala ang bata. Naiwan siyang nanginginig, tumatakbo pa uwi, habol ang hininga. Doon niya napagtanto, hindi lang siya basta inaalok ng kapalaran. Pinupuntirya na rin siya ng kung sino man o anuman ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, dumami ang ganitong mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Minsang naglalabas siya sa likod ng bahay, may narinig siyang bulong mula sa loob ng drum ng tubig. Sumama ka na sa amin eh. Parang boses ng batang umiiyak, pero sabay-sabay, magkakaiba ang tono. Nang tignan niya ang tubig, may anyo ng mukha na sumulpot saglit, mukhang sunog, may dugo sa mata. Minsang sumama siya sa kaibigan nilang si Tomas na mag-ani ng saging sa may bukid. Nakakita sila ng itim na ibon na nakadapo sa bangkay ng kalabaw. Hindi ito lumilipad kahit batuhin nila. Hindi rin ito natatakot sa tao. Sa halip, nakatitig lang ito kay Mika, tila kinikilala siya. Lahat ng ito, unti-unting bumabali sa katahimikan ni Mika. Gusto niyang sumigaw, tumakas, kalimutan na lang si Eliza, ang mutya, ang lahat. Pero tuwing pipikit siya, lumilitaw sa panaginip niya si Eliza, laging umiiyak, laging nakakadena, at laging may bulong na, tulungan mo ako bago ako tuluyang mawala. Sa isa sa mga panaginip na yon, humarap sa kanya si Eliza, ngunit ibang-iba na ang anyo nito. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may pakpak na parang balat ng ahas sa kanyang likod. Nakatali siya sa isang punong may ugat na buhay, gumagalaw, humahaplos, parang gustong sakmalin ang katawan niya. May tinatago ang nanay mo, bulong ni Eliza. Alamin mo bago ka masundan. Nagising si Mika ng pawis na pawis, hingal na hingal. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ng nanay niyang si Aling Lorna, may hawak na rosaryo, nanginginig ang mga kamay. Nakita mo na, ano, bulong nito? Nararamdaman mo na rin? Hindi ko maintindihan, inay. Ano po ba to? Ano bang meron sa akin? Tahimik si Aling Lorna. Umupo ito sa sahig, parang napagod. At sa unang pagkakataon, umiyak siya sa harap ng anak niya. Ang ama mo, simula niya, hindi siya iniwan tayo dahil sa ibang babae. Iniwan niya tayo kasi takot siya sa'yo. Sa akin, naguluhan si Mika. Sa lahi natin. Tumingin ito sa kanya, diretso sa mata. Hindi lang si Eliza ang may lahi ng kadiliman, anak. Ako rin. Kaya kita pinalaki sa dasal, sa simbahan, sa ilaw. Pero hindi sapat ang lahat yon kung pipiliin ng dugo mo na gumising. Hindi makapagsalita si Mika. Parang bumigat ang hangin sa paligid niya. At ang mutya, patuloy ng kanyang ina, yan ang iniwan sa akin ng isang diwata, noong ako'y buntis pa lang sa'yo. Sabi niya, darating ang panahon, ikaw ang magiging susi. Hindi ko alam kung anong susi o para saan.
Basta't sinabi niya, kapag namulat ang mata ng kadiliman sa paligid mo, hawakan mo ito. Sapagkat ikaw lamang ang makakakita ng daan pabalik sa liwanag. Tahimik si Mika. Nanginginig. Natatakot. Nalilito. Sa labas ng bahay, may narinig silang tunog, parang basag na bubog o mga kuko sa yero. Tumigil ang lahat. Hawak-hawak ni Mika ang mutya. Nag-init ito sa kanyang palad. Hindi ka naligtas dito, bulong ng kanyang ina. Kailangan mong harapin yan. Hindi bilang anak ko kundi bilang ikaw. At sa biglaang pagdilim ng paligid, naramdaman ni Mika na hindi na siya isang ordinaryong tao. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong kay Eliza. Ito ay tungkol sa pagharap sa sariling anino. At sa pagtanggap na minsan, ang pinakadilim ay nasa loob mismo ng dugo mo. Simula ng gabing iyon, naging iba na ang pakiramdam ni Mika sa paligid. Kahit maliwanag ang araw, para bang may ulap na hindi umaalis sa langit. Tahimik ang mga tao sa Sitio Ligaya, masyado ng tahimik. Halos wala ng batang naglalaro sa kalsada, wala na ring nagkakantahan sa tindahan. Kahit ang mga aso, tahol ng tahol sa gabi, na parang may hindi nakikitang nilalang na parating. Laging mabigat ang dibdib ni Mika. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa katotohanang dala niya pala ang dugong tinatakasan ng ina niya buong buhay. Ang mutya, na dati tila simpleng kabibilang, ngayon ay mainit kapag may panganib, at malamig kapag siya'y naguguluhan, parang sinasalamin ang loob niya. Tuwing gabi, sinasarado na nila lahat ng bintana. Tinatakpan ng bawang at asin ang bawat sulok ng bahay. Hindi para lang kay Eliza, kundi para sa kung anuman ang lumalapit sa lugar nila. Kahit si Aling Lorna, na dati palaban, ngayon laging may hawak na krus habang natutulog. Ang sabi niya, hindi mo sinasaktan ang ganitong uri ng kadiliman, dinadaan mo to sa pananampalataya at tapang sabay. Pero ang totoo, si Mika ay natatakot pa rin. Kahit alam niyang may kapangyarihan sa loob niya, hindi niya alam kung kaya ba niyang gamitin ito, o kung hindi siya tuluyang lamunin ng dugo ng kanyang pinagmulan. Hindi siya mandirigma. Isa lang siyang batang babae na minsan lang naging matapang. Minsang pauwi siya mula sa sapa, may naramdaman siyang kakaiba sa paligid, parang tumitigil ang oras. Ang hangin biglang huminto. Ang mga dahon hindi gumagalaw. At sa kabilang panig ng ilog, nakita niya si Eliza. Pero hindi na ito ang Eliza na kilala niya. Maputi ang balat nito, parang wala ng dugo. Ang buhok, mahaba at basang-basang nakalawit sa balikat. Nakayuko ito, pero ang mga mata, pulang-pula, at nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Liza, tawag ni Mika, nanginginig ang boses. Walang sagot. Umusad lang si Eliza ng kaunti, at saka biglang nawala. Nag-uunahan ang tibok ng puso ni Mika habang tumatakbo pauwi. Bago siya makarating sa bahay, may napansin siyang marka sa lupa, parang tatlong matutulis na kuko na humagod sa putikan. Mainit pa ang lupa, parang may dumaan lang ilang segundo ang nakaraan. Nang gabing iyon, kinausap siya muli ni Mang Kanor, na biglang sumulpot sa likod ng bahay nila. Hawak nito ang isang lumang baston na may ukit ng anting-anting sa hawakan. Mas lumalakas na siya, sabi ng matanda. At hindi lang si Eliza ang may ginising. May mas matanda, mas malakas, at mas gutom na nilalang na sumusunod sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mika. Isang matandang aswang, na sa tagal ng panahon, ikinadena sa ilalim ng lupa. Pero sa galit ni Eliza, sa bigat ng kanyang hinanakit, unti-unti niya itong ginigising. Hindi niya alam, pero ginagamit siya ng kadiliman. Paano ko siya mapipigilan?
Tanging ang pusong hindi natatakot magmahal ang makakapigil sa pusong punong-puno ng galit. Hindi maintindihan ni Mika ang buong kahulugan noon. Pero alam niyang kailangan na niyang kumilos. Sa tulong ni Mang Kanor, sinimulan niyang sanayin ang sarili. Hindi para lumaban gaya ng sa pelikula, kundi para palakasin ang isip at paninindigan. Tinuruan siya kung paano makinig sa mutya, paano kilalanin ang pagbabago sa hangin, paano makita ang mga aninong hindi nakikita ng karaniwang mata. Muling bumalik si Tomas, ang dati nilang kalaro na ngayon ay tapat na tumutulong kay Mika. Mahina ang loob nito, pero sinubukan niyang tumulong sa abot ng kaya. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, sabi ni Tomas habang pinapanday ang kahoy na pamalo, pero hindi kita iiwan. At kahit paano, sa gitna ng panganib, may liwanag pa ring namumuo sa gitna ng takot. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang banta. Isang gabi, tinangay ng hangin ang bubong ng bahay ni Aling Sean, na sa araw-araw ay laging nagdadasal ng rosaryo. Walang bagyo, walang ulan. Pero ang buong paligid, punong-puno ng mga uwak. Isang matandang lalaki naman ang biglang nawalan ng ulirat habang naglalakad. Nang bumangon, naglalaway ito at sinisigaw ang pangalang Eliza paulit-ulit. At sa kalagitnaan ng gabi, habang tahimik ang lahat, may isang sigaw mula sa kabilang baryo. Isang boses ng batang babae. Nasisigaw. Humihingi ng tulong. Mga bata na ang kinukuha nila, bulong ni Aling Lorna habang nanginginig. Mika, sa kabila ng lahat ng takot, humawak sa mutya. Mainit na ito, parang apoy. At sa isipan niya, bumalik ang boses ni Eliza, mahina halos hindi marinig. Hindi ko na alam kung sino ako, Mika ay nalilito. Si Eliza ba ay kaaway? O biktima? Siya ba ay halimaw, o isa ring batang babae na pinabayaan, sinaktan, at ngayoy ginising ng puot? Habang sinisikap niyang sagutin ang mga tanong sa kanyang puso, alam niyang may darating na gabi na kailangang harapin ang lahat. Pero hindi pa ngayon. Ngayon, kailangan niyang manatiling buo. Dahil sa bawat segundo, mas lumalapit ang kadiliman. At sa bawat tibok ng mutya, mas napapalapit siya sa isang katotohanang maaaring hindi na niya mabawi pa. Nang sumunod na araw, tila mas bumigat ang hangin sa buong Sitio Ligaya. Hindi na lang ito basta takot, may kasamang pangamba, parang may paparating na hindi kayang ihinto. Sa bawat sulok ng kalsada, may nakasinding kandila. May ilang bahay ang isinara na lang ng tuluyan, habang ang iba na may nag-empeke at umalis, kahit wala silang malinaw na pupuntahan. Sa gitna ng kaguluhang yon, tahimik si Mika. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil labis na ang gulo sa isip niya. Tila ang bawat hakbang ay may kalakip na tanong, kung dapat pa ba siyang lumaban, o kung may pag-asa pa talagang iligtas si Eliza. At higit sa lahat kung totoo ngang siya ang susi, bakit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot ang mutya. Nang gabing yon, pumunta siya sa kubo ni Mang Kanor upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya, wala ang matanda. Sarado ang pinto, at may bakas ng pagkakagulo sa loob. Sa mesa, may naiwan na papel, may mga simbolong hindi niya maunawaan, at isang salitang paulit-ulit nakasulat, huwag mong pagkatiwalaan ng anino. Muling nagbalik sa isipan ni Mika ang mga huling sinabi ni Eliza sa panaginip, may tinatago ang nanay mo. Bumalik siya sa bahay nila. Hinarap niya si Aling Lorna sa kusina habang iniihaw nito ang tuyo. Inay, marahan niyang simula, ano pa po ang hindi niyo sinasabi sa akin? Hindi agad sumagot ang ina. Tumigil ito sa ginagawa at dahan-dahang humarap kay Mika. Hindi mo kailangang malaman lahat, sagot nito, malumanay pero may bigat.
Dahil kung ano man ang nalaman mo, sapat na yon para masaktan ka habang buhay. Mas masasaktan po ako kung may mali akong ginagawa at hindi ko alam, mariing sagot ni Mika. Tahimik muli. Hanggang sa huminga ng malalim si Aling Lorna at inilabas mula sa aparador ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na may ukit ng buwan sa ibabaw. Dahan-dahan itong binuksan. Sa loob, may isang piraso ng papel, lumang larawan ng isang babae na hawig kay Mika, pero hindi si Lorna. Nasa tabi nito ang isang lalaki, matangkad, at may balintunay na ngiti sa labi. Ito ang totoo, bulong ng ina. Ang ama mo hindi siya tao. Isa siyang tagapagbantay ng ilalim ng mundo. Isang nilalang na hindi nakikita sa liwanag. Akala ko mahal niya ako. Pero ginamit lang niya ako para mailabas ang lahi niya sa ibabaw ng lupa. Nanlamig si Mika. Ibig niyo pong sabihin hindi lang aswang ang dugo ko? Hindi, sagot ng ina, halos hindi makatingin. Mas masahol. Ikaw ay anak ng tagapagbukas ng lagusan sa kadiliman. Nag-init ang mutya sa palad ni Mika, kahit hindi niya ito hawak. Para bang may kumikilos sa loob niya, isang bahagi na matagal nang natutulog. Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Dahil umaasa akong hindi mo magigising yon. Pero huli na. Ngayon, kailangan mo na siyang harapin. Habang nakalugmok siya sa bigat ng katotohanan, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa labas. Tumakbo si Mika at Aling Lorna sa kalsada, kung saan nakatayo si Tomas, puno ng galos, nanginginig at duguan ang balikat. Tomas, sigaw ni Mika, agad siyang nilapitan. Sinundan ako galing sa palayan, may mga nilalang na gumagapang sa dilim, hindi sila tao, bulong ni Tomas. At may nakita akong hindi ko inaasahan, napahinto siya. Hindi makatingin kay Mika. Ano yon? Tanong niya, unti-unting nanlalamig ang dibdib. Tahimik si Tomas. At sa wakas, umamin siya. Alam ko na noon pa na may lahi kang kakaiba. Hindi ko lang sinabi. Kasi ako ang unang nakakita sa ama mo noong bata pa tayo. At ako rin ang nagsumbong kay Mang Kanor. Parang tinusok ang puso ni Mika. Ibig mong sabihin alam mo na noon pa. At tinago mo? Akala ko mapoprotektahan kita. Akala ko, kung hindi mo malalaman, hindi ka masasaktan, paliwanag ni Tomas, luhaan. Pero hindi sapat ang paliwanag. Dahil sa pagkakataksil ng kaibigan, parang nawalan ng lupa si Mika na pwede niyang tayuan. Lahat ng taong akala niya'y kakampi, may tinago sa kanya. At bago pa siya makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na pag-iyak ng mga sanggol mula sa kabayanan. Sunod-sunod na sigawan. May nakita silang pulang liwanag mula sa direksyon ng kapilya. Nang tumingin sila, may lumilipad na anyo sa langit, hindi tao, hindi ibon. Mabilis, malaki, at may buntot na parang ahas. Kailangan nating pumunta roon, sigaw ni Mika, kahit nanginig pa rin sa galit. Pero bago pa sila makalakad, bumagsak mula sa langit ang isang katawan. Bangkay. Ito'y si Mang Kanor, bukas ang dibdib, walang puso. Ang mga mata niya'y nakadilat, at sa kanyang noo, nakaukit ang salitang, gising na siya. Nagkatitigan sina Mika at Tomas. Wala silang masabi. Nanginig si Aling Lorna habang hawak ang krus sa dibdib. Wala na tayong oras, sabi ni Mika, mahina pero matatag ang tinig. Kung may halimaw na gumising, kailangan kong malaman kung ako ba ang susi para isara ang pinto, o ako rin ang susi para buksan ito ng tuluyan. At sa kabila ng lahat ng takot, pagdududa, at sakit, alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati.
Chat said, madilim ang langit nang marating ni Mika ang kapilya ngayon ay parang isang bangungot na nabuhay. Ang dating maputing pader nito ay may mga bakas ng itim na apoy. Wasak ang pintuan, at sa bawat hakbang niya papasok, ramdam niya ang lalim ng lamig, hindi mula sa hangin, kundi mula sa presensyang nagkukubli sa dilim. Sa loob, mga upuan ay nakahandusay, at sa harapan, sa mismong altar, nakatayo si Eliza. Hindi na siya si Eliza na kilala niya. Ang katawan nito ay balot ng itim na tela na tila nabubuhay, gumagalaw. Ang mata niya ay pulang-pula, at ang mga kuko'y mahaba't matulis. Ngunit sa kabila ng anyo niyang tila halimaw, may lungkot sa kanyang mukha. Parang may bahaging hindi pa tuluyang bumitaw sa pagkatao. Mika, mahinang tawag nito, huwag ka nang lumapit. Pero humakbang pa rin si Mika, hawak ang mutya, kahit nanginginig. Sa bawat paglapit, nararamdaman niya ang panginginig ng lupa, ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Ang kapilya ay parang humihinga, at sa gitna nito, may isang lamat sa sahig na unti-unting bumubuka. Lumilitaw ang itim na liwanag sa ilalim. Nagising ko siya, bulong ni Eliza, halos hindi marinig. Ang nilalang na yon. Siya ang tunay na halimaw. Ako ay ginamit lang. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Mika. Liza, kaya mo pa tong pigilan? Nandito ako. Hindi mo ako naintindihan, mariing sagot ni Eliza, na puno ng pait ang tinig. Lahat sila sinaktan ako. Ginahasa ako. Tinuring akong walang kwenta. At kahit alam mong may kapangyarihan ako, hindi mo ako nilapitan noon. Takot ka rin. Lahat kayo takot sa katulad ko. Napatigil si Mika. Totoo ang bawat salitang iyon. Hindi siya lumapit kay Eliza noong pinakakailangan siya. Hindi dahil sa ayaw niyang tumulong, kundi dahil sa takot. Sa sarili, sa hindi niya naintindihan. Pero ngayon, wala na siyang ibang pinanghahawakan, kundi ang pananampalataya sa kaibigang minsang ngumiti sa kanya sa tabi ng ilog. Kung nilamon ka na ng dilim, Anya, hayaan mong ako ang maging liwanag mo. Kahit sa huling pagkakataon. Biglang lumindol. Mula sa bitak sa sahig, isang kamay ang lumabas, itim, malaki, may 4 na daliri at mga kuko na parang espada. Tumayo si Eliza sa harap nito, parang alay. Umangat ang katawan niya sa ere, at sa likod niya, unti-unting bumubuo ang anino ng nilalang, malaki, may sungay, at mukhang gawa sa abo at apoy. Tumakbo si Mika papunta kay Eliza, pero tinamaan siya ng lakas ng hangin. Tumilapon siya sa gilid ng kapilya. Napunit ang kanyang damit, nagalusan ang kanyang braso. Ngunit hawak pa rin niya ang mutya. Ngayon, naglalagablab na ito sa kanyang palad, parang may sariling puso. Sa isipan niya, bumalik ang tinig ng kanyang ina. Tanging ang pusong hindi natatakot magmahal ang makakapigil sa pusong punong-puno ng galit. Tumayo si Mika. Humarap sa halimaw. At sumigaw. Eliza! Kung talagang wala nang natira sa'yo, tapusin mo na ako. Pero kung may natitira pang bahagi mong totoo, tandaan mo, ako ang kaibigan mong hindi sumuko. Kahit duwag ako noon, hindi ako lalaban sa iyo ngayon bilang kalaban. Lalaban ako para sa iyo. Pumikit si Eliza. Bumagal ang galaw ng itim na aninong nasa likod niya. Naalala mo pa ba nung sinabi mo sa akin na gusto mong lumipad, kahit wala kang pakpak? Tanong ni Mika, humihikbi. Sabi mo, di ba, balang araw ay magiging malaya ka rin. Hindi ito ang kalayaan mo, Eliza. Hindi ito ang para sa'yo. Bumukas muli ang mata ni Eliza. Ngayon, may halo na itong luha. Mika, bulong niya. At biglang sumigaw ang nilalang sa bitak ng lupa.
Isang sigaw na parang libo-libong kaluluwa ang pinagsama. Umangat ito, halos abutin ang kisam ng kapilya. Dumiretso ito kay Mika, buong lakas, parang isang ipo-ipong kayang ubusin ang lahat. Ngunit sa huling segundo, si Eliza ang humarang. Yumakap siya kay Mika, at sabay nilang hinawakan ang mutya. Kung kailangan ng kabayaran, bulong ni Eliza, ako na. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa gitna ng kapilya. Ang kisam ay nabasag, ang lupa'y yumanig, at ang sigaw ng halimaw ay naputol sa gitna. Pagdilat ni Mika, wala na ang anino. Ang bitak sa lupa ay nagsara. At sa kanyang harapan, nakaluhod si Eliza, wala ng pakpak, wala ng itim na balot. Isa na lang siyang payat, pagod, at umiiyak na babae. Ikaw ang naging mutya ko, Mika, bulong niya bago siya mawalan ng malay. Tumakbo si Mika at niyakap ang kaibigan. Hindi siya sigurado kung buhay pa si Eliza. Pero ramdam niya ang tibok ng puso nito, mahina, pero totoo. Sa likod niya, pumasok si Tomas, duguan pa rin ang balikat, hawak ang baston ni Mang Kanor. Natapos na ba? Tanong nito. Hindi sumagot si Mika. Tiningnan lang niya ang langit, kung saan dahan-dahang bumabalik ang liwanag. Ngunit habang lumalabas sila ng kapilya, isang malamig na hangin ang humampas sa batok ni Mika. Sa malayong sulok ng gubat, may dalawang pulang matang sumilip. Nakangiti. At alam ni Mika, hindi pa ito ang wakas. May mas malalim pang gising na paparating. Isang linggo na ang lumipas mula nang bumagsak ang kapilya at tumigil ang kadiliman sa Sitio Ligaya. Pero kahit wala na ang halimaw na gumising mula sa kailaliman, hindi rin agad bumalik ang katahimikan. Tahimik ang buong baryo, tila takot pa ring magsalita ang mga tao tungkol sa nangyari. May ilan na lumayas na sa takot, habang ang iba na may pilit binabalik ang dating gawi, naglilinis ng kalsada, naglalagay ng mga rosaryo sa pinto, nagkukumpuni ng mga nasirang bubong. Pero sa kanilang mga mata, may naiwan, alaala ng gabing nilamig ang hangin, at ang mismong kapilya ay naging daan ng halimaw papunta sa mundo ng tao. Si Eliza ay nasa ilalim ng pangangalaga ni na Aling Lorna at Tomas. Mahina pa rin siya, hindi makalakad, hirap magsalita. Pero buhay siya. At higit sa lahat, malaya. Wala na ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Wala na ang pakpak, ang aninong nakabalot sa kanyang katawan. Ngayon, isa na lang siyang batang babae na matagal nang pinilit mabuhay sa katahimikan ng puot. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Mika habang pinapalitan ang benda sa braso ni Eliza. Parang, wala na ako, mahinang sagot nito. Pero sa unang pagkakataon, payapa. Napayuko si Mika. Hindi niya alam kung iyon ba'y kalungkutan o kaginhawaan. Marami silang nawala. Si Mang Kanor na tumayong gabay nila, hindi na nila muling nakita. Ang iba'y naniniwalang binitbit siya ng halimaw pababa sa kailaliman. Si Mika mismo ay hindi sigurado kung totoo iyon, pero sa tuwing hinihipon niya ang mutya, malamig na ito. Parang wala na itong nilalaman. Nagbago rin si Tomas. Mas tahimik na siya ngayon, mas mapagmasid. Ang sugat sa kanyang balikat ay hindi na lang pisikal. Ang bigat ng pagkakabunyag ng lihim na siya ang unang nakakita sa ama ni Mika at hindi niya ito sinabi ay bumalot sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi siya lumayo. Patuloy siyang nandyan. At sa katahimikan ng gabi, madalas siyang makita ni Mika sa may harap ng bahay, nagbabantay, nakatingin sa kalangitan. Pasensya ka na, minsan ay sabi ni Tomas habang naglalakad sila sa palayan. Naisip kong kung sinabi ko noon pa, baka napigilan mo. Pero baka rin mas nasaktan ka.
Siguro, sagot ni Mika. Pero wala na rin naman yon. Ang mahalaga, nandoon ka nung kailangan kita. Hindi na sila nag-usap pa. Pero sa pagitan ng katahimikan at paglalakad, may nabuong panibagong pagtitiwala, hindi perpekto, pero totoo. Isang araw, kinausap siya ni Aling Lorna habang naglalagay ng mga halamang gamot sa paso. Anak, mahinang simula nito, patawarin mo ako kung tinago ko sa iyo ang totoo. Tinatanggap ko po, sagot ni Mika. Kasi kung ako rin ang nasa kalagayan nyo, baka ginawa ko rin yon. Bilang ina. Ngumiti si Aling Lorna, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Pero ngayon, alam mo na. Ang totoo. Na ikaw ay anak hindi lang ng tao, kundi ng isang nilalang na nilikha para buksan ang pintuan ng dilim. Pero pinili ko ring isara ang pintuan na yon, sagot ni Mika, mariin. At kung totoo ngang may dugong kadiliman sa akin, kaya ko ring piliing gamitin yon para sa kabutihan. Sa mga araw na lumipas, maraming tanong ang naiwan. Ano yung pulang matang nakita ni Mika sa gubat? Sino ang nilalang na nasa ilalim ng kapilya, at may mas malalim pa ba siyang papel sa mga susunod na mangyayari? Hindi alam ni Mika. Pero hindi na siya kasing takot noon. Sa katunayan, isang gabi habang nag-iisa sa ilalim ng buwan, hinawakan niya muli ang mutya. Malamig pa rin ito. Tahimik. Pero sa loob niya, may bahaging hindi na natutulog. Isang kapangyarihang hindi kailangang gamitin, pero kailangang bantayan. Dumating ang gabi ng piyesta sa Sitio Ligaya. Una sa maraming taon na may mga kandilang sinindihan sa bawat bahay, hindi para sa takot, kundi para sa alaala. Para kay Mang Kanor. Para sa mga nawalan. Para kay Eliza. Para sa lahat ng nilalang na hindi piniling maging halimaw, pero tinuring na isa. Habang nakaupo si Mika sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan niya ang mga parol na umiilaw sa langit. Naroon si Eliza sa tapat, naka-wheelchair pa rin, pero nakangiti. Si Thomas, may dalang balinghoy at prutas, inaabot sa mga bata. At doon, napagtanto ni Mika, hindi mahalaga kung kanino ka galing. Ang mahalaga ay kung sino ka pipiliing maging. Marami pa siyang kailangang harapin. Maaaring babalik ang dilim. Maaaring muling mabuksan ang pintuan. Pero sa bawat pintuan may bantay. At ngayon, handa na siya. Sapagkat minsan, ang sinumpang dugo ay maaaring maging panibagong liwanag. At sa katahimikan ng gabi, habang nagsasaya ang buong baryo sa ilalim ng buwan, naramdaman ni Mika sa puso niya ang pinakamalalim na katotohanan, hindi lahat ng may lahing halimaw ay isinilang para manira. Ang iba, isinilang para magligtas.